Hello, welcome to the demo of our updated Small Biz Bundle for 2026. So this is still a combination of sales and inventory management with a invoice generator na included na rin. So in our previous version kasi, meron pa rin tayong invoice generator. However, dun sa sales tracker kasi natin, individual yung pag-input ng invoice details. So, halimbawa may multiple orders, you need to repeat the process. Yun. Kaya ang request sa akin before, kung pwedeng isang page na lang, and then kung ano yung naka-input doon sa isang page na yun will be linked na lang daw sa sales tracker. So, that's what we did dito sa latest version natin. So, in this new version, meron na tayong order sheet. So, dito, input nyo na lang yung invoice details and then yung mga orders. Then, all the information will be linked na sa other sheets natin like the invoice generator, yung orders tracker, and the rest of the sheets. So, doon na rin yung basis ng cash flow summary and yung inventory summary natin. So, let's start muna sa first tab natin. So, dito nyo i-input yung mga point of sales if you want to track yung kung saan nanggagaling mostly yung sales niyo. So, pwede yung in-store, yung directly sa shop ninyo mismo, pwede rin sa website, sa social media like Instagram, TikTok, and Facebook. And then, if you're selling sa Shopee and sa Lazada, pwede nyo rin i-include. Then, nag-input na rin ako dito ng another column for transaction fees if applicable. So, kung hindi naman applicable, just input 0%. Kasi later on, ma-deduct yan sa total or sa net sales inyo later. Yan. So, ito mga reference lang to. You can edit this depende kung ilan talaga yung updated na transaction fees per platform. Yan. Next naman is yung sa modes of payment. So, meron tayong cash, GCash, Paymaya, and bank transfer. So, kung may iba pa na applicable sa business niyo, just input na lang dito. Pwede nyo lang namang i-edit yung part na yan. Next naman is yung sa expenses column natin. So, dito nyo input lahat ng expense categories na applicable sa business niyo. Then dito, don't forget to watch yung setup tutorial pa kasi there's a separate na tutorial. Less than a minute lang naman yun. So, please take your time to watch that tutorial. So, andun yung paano i-proper yung pag-copy ng template natin, and then paano siya maisa-set up ng tama sa Google Sheets or Google Drive account ninyo para mas efficient tayo later. Next naman is yung sa list of product sheets. So, dito nyo input yung product details such as yung details nila, yung unit price, and yung COGS dito, that's cost of goods sold or yung pinakapuhunan ninyo. Now, the profit percentage dito, automated na yung computation nito based dun sa unit price and COGS sa in-enter ninyo. Now, yung minimum naman na values dito, ito yung gusto ninyong i-maintain na inventory. So, once na yung available na inventory nyo is below this minimum values, matitrigger yung system to restock yung product na yun later. Yan. Then, nag-add din ako ng another column for notes. Kung halimbawa, tinanggal niya na yung product na yun, hindi na siya available, yung mga ganyan. Another reminder lang, dapat unique yung mga ini-input nyo dito na list of products. So, for example, meron kayong same product pero magkaibang brand. Yan. Input nyo siya product and then input nyo rin yung brand. Halimbawa, same brand, same product pero magkaiba ang price. Mag-input na lang kayo ng code later on just to differentiate yung dalawang listed na products later. Yun. Para ma-differentiate siya ng system natin. Next is yung client database. So, include nyo dito yung name and yung details ng client like the address, contact details, and yung email. Then, meron din ako in-add na notes column dito. Now, dito naman sa new tab natin, dito nyo i-input lahat ng orders. So, let's have an example. Invoice 008. Then, input nyo rin yung name ng client. So, for example, Manila Close
then invoice date, and invoice due date. Then sa product, nakalink na to dun sa list of products natin. So, ayan. Then same sa details, select nyo lang kung ano ang applicable sa each product. And then input nyo lang yung quantity. So, 555. Then, nandito na yung subtotal. Now, kung may other fees, like yung delivery fee, ganun, input nyo lang din dito. Then, kung may discount, input lang din. Now, yung point of sale, specify nyo na lang dito. So, for example, sa TikTok to. Then, click save. Okay, now yung mga naka-input dito, naka-link na siya sa other tabs natin. So, halimbawa, check natin yung invoice 008 kanina. So, ito na yung details niya. Kung papalitan natin, ayan, mag-update din yung invoice tracker natin. And then, ito later yung pwede ninyong isend sa clients ninyo. So, to send, Control-P lang, portrait, then fit to page. Ayan, ganyan lang siya. Then, sa orders, ito yung itemized per invoice. So, andito lahat ng product details na ordered per invoice. Ayan. And then, itong payment status and order status, nakalink siya sa invoice tracker natin. Kasi dito sa invoice tracker naman, andito na yung summary. Andito na yung total per invoice, ilan na yung nabayaran, and how much pa yung balance per invoice. Same with the payment status and the order status. So, let's have an example dun sa kanina. Itong invoice 008 natin. So, ang total is 25,100. Tapos, pagbayad na siya ng 8,400. So, halimbawa, magbabayad siya ulit ngayon. So, may balance pa siya na 16,700. Input nyo lang siya sa payments. Dito. And then, hanapin nyo lang yung invoice niya. Tapos, 16,700. Tama ba ako? Ayan. Now, pagbalik natin sa invoice tracker, ayun na, nag-update na rin yung sa invoice tracker ng invoice 008. So, 0 na yung balance niya. And then, pwede nyo na rin i-update yung status kung paid naman na. And then, kung ano na yung status ng order, kung processing na ba, shipped, delivered, returned pending, returned, refunded, or cancelled. So, ito halimbawa na process na. Yan. So, basically, itong payment sub, dito nyo input lahat ng mga payments na nare-receive ninyo. Now, sa expenses tab naman, dito nyo naman input lahat ng expenses ninyo, like the date, yung category, and then details per expenses, then how much yung amount, and then yung mode of payment. Then, nag-add ako ng another column for remarks. Now, sa monthly dashboard, ito, dynamic dashboard tayo. So, kung ano yung naka-input na month, yun yung magiging basis ng page na ito. For example, kung palitan ko ito ng October, pare-reset yung data. So, kung ano yung mga nakalog na data for October, yun yung mag-reflect dito sa chart natin or sa dashboard natin. So, balik ko lang sa September. Yan. So, sa pinakataas, meron tayong summary ng cash flow, like yung total sales, expenses, net income, and the profit margin. Alright, so nag-add din ako dito ng top 10 sales na products based on the revenue. Yan. And then, meron tayong point of sales para makita nyo lang kung saan yung mostly nanggagaling yung sales niyo. So, for example, dito sa chart na to, mostly sa Shopee and sa Facebook and TikTok yung sales niya. Next naman is yung cash flow overview ng sales and expenses, kung balance ba or mas mataas pa yung sales, mas mataas pa yung expenses. So, at a glance, makikita nyo na yan. Then, yung breakdown ng monthly expenses, nandito din. Then, dito nag-add ako ng chart ng daily sales per date. Yan, based on the selected month. Then, we also have a detailed breakdown of expenses. And then, yung cash flow per point of sales. So, dito,
sa point of sale, andito lahat na naka-input sa setup na source. And then, ito yung total sales. And then, dideduct dito yung transaction fees based doon sa naka-input sa setup natin. So, for example, dito sa Instagram, so, since 0% naman yung nakalagay doon, so, 0 transaction fees. So, ang net income niya, 16,850 pa rin. Pero sa Shopee, meron kasi tayong, ano ba yung nilagay ko doon? 2.24% ata yun. Yun. So, 2.24% ang nade-deduct sa total sales. And then, ito na yung net income per source. Nag-add din ako ng another table for the cash flow per mode of payment. So, yung income and expenses per MOP, and then yung net income. Then, another table lang for notes and the reminders. Then, as we scroll, meron naman tayo ditong summary ng order status per invoice. So, meron tayo kung ano na yung, ilan na yung confirm, ilan na ba yung processing. So, at a glance, makikita nyo na kung ano yung need ninyong i-double check later doon sa orders tab and sa invoice tracker. So, for example, ano pa ba? So, itong si invoice 010, order confirm na pero hindi pa na-process. So, babalikan nyo yan dito sa my orders o kaya dito sa invoice tracker. Yan. So, to filter, ito lang ngayong gagamitin ninyo. Click nyo lang ito. Ito. And then, click nyo lang yung, enter nyo lang kung ano yung need ninyong i-check. Click nyo lang yan, then click OK. Ayan. So, yun yung magre-reflect na database sa filter ninyo para madali nyo lang makita and ma-update. So, for example, i-update nyo na ito na processing. Pag-check nyo sa orders tab natin, mag-update na rin yung invoice 0010 na status natin. So, ito yun. Ayan, process ang order. So, dito, pwede nyo rin itong gamitan ng filter. So, clear lang muna and then 0 and 0. Select, then click OK. So, from there, pwede nyo nang i-process yung order niya. Then, click select all, then click OK. So, para ibalik, click nyo lang ulit yung filter icon natin, then click select all, then click OK. Then, sa last table, yung pending payment. So, kung ilan pa yung pending na invoice, ilan pa yung total receivables nyo. Year to date na to, regardless kung anong month yung selected para wala kayong makaligtaan later. Next naman is yung profit and loss na chart natin. So, at the very top, we have the year-to-date sales, expenses, net income, and the profit margin. And then, nag-add ako ng chart for the cash flow overview. And then, point of sales, and then year-to-date expenses. And then, sa cash flow, yung first part is yung sales per point of sale. And then, dito, madideduct na rin yung transaction fees. And then, next to that is yung expenses na rin. And then, sa last part, yung net income and yung profit margin. Next is the daily report. So, dito, i-update nyo lang to. Double click nyo lang and then magse-select kayo ng date. Yan. So, halimbawa, balik lang natin sa September 6. So, yung first table, andito yung summary ng sales ninyo per product for the selected date. So, for September 6, ito yung mga sales. Ito yung mga sold na items, ilan, and how much per item. Next table naman, ito yung summary naman ng expenses. Yan. And then, yung last table is yung cash flow per mode of payment. So, dito, sa cash flow per mode of payment, i-enter nyo lang dito kung how much yung beginning balance ninyo per mode of payment. Then, yung ibang details dito like the payments received, kulang and sobra, the rest ng columns is automated na. So, makikita nyo lang dito. For the closing balance, kayo ang mag-i-input ng data dyan. So, i-compare sa projected balance. Yan. So, ang target dapat sa closing balance, kung ano yun nandito sa projected balance. So, example dito, dapat 21,450 but yung closing balance is 21,400 lang. So, dito matitrigger yung kulang or sobra na column na meron kayong negative 50 pesos.
And then yung next naman, ito, match naman siya, so nag-zero out lang yan. So balance ibig sabihin. Then sa isa naman, sobra naman to ng 50 pesos. So magbo-blue naman yung font natin. So pag kulang, dark pink siya. And then kapag sobra, blue naman. And then kapag sakto lang, zero, black lang siya. Then sa baba, yung daily sales, and then daily expenses, and then the net income. And then nandito yung chart for the daily sales. Lastly, we have the inventory tracker. So dito meron ako in-add na sample. So same layout lang siya with the rest of the monthly inventory sheet. So dito sa latest version natin, individual page na yung stocks out tracker and stocks in tracker para mas madaling i-trace later on or i-monitor yung mga pumapasok at lumalabas na items per month. So madali nyo lang i-review. And para hindi na rin mag-lag yung data. So yung first table, andito yung summary or overview ng stock status ninyo per item. So yung list of products hanggang dun sa minimum na column, nakalink na siya dun sa list of products na sheet natin kanina. So kung ano yung mga naka-input doon, yun yung mag-a-appear or mag-reflect sa monthly inventory table natin. Tapos, ang gagawin nyo lang at the beginning of each month, i-update nyo lang yung latest inventory ninyo para accurate yung pag-track natin ng inventory. So, halimbawa, kung ilan yung mga latest ninyo dyan na quantity per item, input nyo lang. Now, the sold column, nakalink naman siya dun sa orders and invoice tracker natin. So, lahat lang ng mga na-confirm na orders, yun lang yung mababawas dun sa sold na column. Now, for the stocks in and stocks out, nakalink siya dito sa stocks out tracker and then sa stocks in tracker natin. Then yung latest, as I mentioned kanina, kapag below the minimum value na nakaset, matitrigger siya to restock the item. So, para makita agad kung ano yung mga need i-restock na item, click nyo lang yung filter icon and then check yung restock. And then, click OK. So, makikita nyo na agad kung ano yung mga need nyo pang i-restock na items. So, para ibalik, click nyo lang ulit tong select all, then click OK. So, let's have an example for product D. Halimbawa, meron tayong mga expired na items for product D. Oops. Yan. So, dito sa stocks out, ang input nyo yung mga anything na lumalabas na items other than sold items. So, halimbawa, expired, damaged, or kaya yung mga gift or mga freebies sa mga affiliates, sa mga influencers. So, yun yung mga input nyo lang dito. Okay. Now, 5 lang. So, dito, makikita ninyo na nabawas na yung naka-input sa stocks out tracker natin, then update na rin yung latest na inventory. And then yung stock status, nandito rin, updated na rin yan. So, same with the stocks in tracker. Input nyo lang din lahat ng pumapasok, and then yung PO number, supplier details, and yung unit price and quantity. Then, magre-reflect na siya dito sa monthly inventory tracker natin. So, yun lang naman. If you have any questions or concerns, feel free to message us at NeatPages PH. Ayun lang naman. Thank you.